Okay, mga kamatis, mga kaibigan. So, marami po kasing gumagraduate ngayong taon na to. And ngayong mga panahon na to, what is what I'm trying to say. So, ngayon, titigan tayo ng dalawang perspective. Na kasi parating sinasabi ng mga tao, si Bill Gates nga, walang diploma eh, kasi sobrang bilyonaryo. Hindi niya naman tinuloy yung pag-aaral niya. Well, makikita natin yung idea ni Bill Gates dito, and I'll try to explain in my own way kung ano ba importansya talaga ng diploma, kasi it goes beyond money, okay? Pero bago yon, pakinggan muna natin si Franklin. Sabi sa akin ni mama, mag-aral ka. Sabi ko, ganito na lang ma. Sabi ko sa kanya, mag-aral ako ng college. Mag-aral ako sa Okay. Benilde. Pag-aaralin ko sarili ko. Pero, kapag kumita ako ma, ng 500,000 or 1 million a month at 6 Wow. Okay. months to 1 year consistent Okay. yung kita ko, mag-drop na ako ma. Bakit naman? Bakit naman? Hindi mo ba nagigets yung importansya ng pag-aaral sa buhay mo, boy? Kaya yung mga negosyo mo, nagsasara doon, temporary close, 3 days. 3 years pala, hindi lang 3 days. Di ba yung Phenomenon Apparel, sarado. Yung Empire Clothing, sarado. Ang meron na lang talaga, MSB. Kaso, kamusta na yon? Daming issue. And hindi pa tayo tapos. Alam mo, Franklin Miano, the lesson that you will learn after all of this is how important a diploma is. You will call for help ng taong may diploma to debunk me. That is what is going to happen. Kasi I know your type, okay? Mabibilib ako sa'yo, I will be impressed kung kakayanin mo ako mag-isa. Pero sa tingin ko, hindi na talaga kaya. So that is my opinion on the matter. Pero tingin ko doon talaga tayo pupunta. And I would really love it. Okay? I love it. Anyway, tuloy na natin. Kasi it makes sense Okay. na kapag nag-drop ako, hindi lang, yun lang ang kikitain ko, mas malaki pa. Oh. Okay, so kamusta na ba yung kitaan ngayon? Ganun pa rin ba kalaki? Ilan na students mo per month? 1,000 pa rin? Patuloy natin. At kung gusto nila na magkaroon ng financial security, Ayun na yun. yun na yun. Sabi niya, sige, okay yan. Kaya, yung nag-college ako, doon ako tiba-tiba. Doon niya nakilala yung mga yung sa Blazer din. Si Carl pa yung kausap niya dito. Ako pala sa college, nagkaroon ako ng hunger sa sarili ko. Gusto ko kumita million every month. So doon na nagkaroon ng hunger na sa sarili ko na gawa ako ng multiple businesses. Ayan na. Kamusta na yon? Vivid Smile, kamusta na? Kamusta na yung Empire Clothing? Kamusta na yung karamihan sa mga businesses mo na temporarily closed? Okay? Kamusta na? Ako pero mamaya meron akong papakilala sa iyo na isang negosyante. Negosyante 'yon, Franklin Miano. Okay, tuloy natin. Doon ako gumawa ng restaurant. Oh, sarado na. Doon ako gumawa ng Vivid Smile, Oh, ano nangyari diyan? Medyo hindi na active yung Facebook. Oh, Empire sarado na. Apparel. Sarado na! Sarado na! Kamusta? Sabi ni Vicky Grout. Kamusta? Sabi ni... Sino ba to? Ni Nadia Aider. Oh. Kamusta? Oh, tuloy natin. Apparel, Black Box, Oh, kamusta na yan? Protect. Kamusta na rin yan? Marami pang iba. So gumawa ako ng mga multiple businesses talaga para kumita ng malaki. Pagdating ko ng second year college, doon ko na sinabi, ma, ano na? Eto na. Yan ba yung nangyari talaga, Franklin Miano? Pero ba't hindi mo masagot si Nadia Aido? Sabihin mo lang na nagsisinungaling kaming lahat eh. Kaso hindi eh. Diba? So mga kamatis, mga kaibigan, yan yung storya ni Franklin Miano na sa tingin ko has been thoroughly debunked. Of course, wag niyong itigil ang pag-aaral niyo for whatever reason. Lalong-lalo na kung kumikita kayo ng milyon-milyon. Maganda nga yun, nag-aaral kayo, nakalimusin kayo, pwede kayong bumili ng kondo sa malapit. 'Di ba? It's an easy task. Tapos meron pa kayong diploma. Look, one of the richest person dito sa Pilipinas ay si Ramon ang engineer yon, boy.
Paano mo sasabihin yun? Ngayon, ang guest speaker natin ngayon ay Hello. si Sir Richard Tadeus. And meron siyang magandang ipo-point out dito kasi isa sa mga iyak ng mga dropout na walang na dumidiskarte, si Bill Gates. Si Bill Gates nga walang diploma eh. Bro, si Bill Gates ka ba? Kasing talino ba siya sa programming, ha? Kaya mong gumawa ng operating system from ground up? Pag hindi, tumahimik. Tuloy. Iba sitwasyon nyo. Classmates, alam nyo, madami sa atin, kung meron tayong bilyon or bilyonaryo tayo, hindi na tayo mag-aaral mabuti. Kasi, aanin nga naman natin yung diploma kung mayaman na tayo. Exactly. Pero tignan nyo naman to. Anak ni Bill Gates, isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo. Ayun. Patay ang butike, mga kamatis, mga kaibigan. Mayaman na pala, mayaman niya si Bill Gates. Bakit niya pinag-aral yung anak niya? Bakit di ka na lang magtrabaho sa akin? Stop your college. Mag-earn ka na naman ng 6 digits dito sa kumpanya namin. Parang gawin mo yung ginawa ni Carl. Kung tutuloy ko yung college ko, hindi ako kikita ng 6 digits. See? Ibig sabihin pala, mga kamatis, mga kaibigan, yung pagiging college mo or yung pagkuha mo ng diploma is not really tied sa material wealth. Of course, there are ways. Ayan, si Bill Gates, yung Microsoft, bukas pa rin yan hanggang ngayon. Never nag-temporarily close yan. Bakit? Nagbebenta ba ng course si Bill Gates? Paano yumaman? Hindi, di ba? Binentahan ba niya ng course yung anak niya? Ito yung Microsoft course. Pero one of the biggest philanthropists dito sa mundong ibabaw ay si Bill Gates. May foundation ba si Bill Gates? Meron. Pero nagbebenta ba siya ng course? Hindi. Meron ba siyang mga school? I don't know. Pero nagdo-donate siya ng mga computer sa school. Yung operating system niya, ginagamit sa buong mundo. Ganon kalupit si Bill Gates. Wala kayong sinabi dyan. Diba? So, yung anak niya, I'm so proud to officially call you Dr. Gates. Kasi it's more than just it's more than just money minsan dito sa buhay eh. And let's just let Sir Richard continue with his thoughts. Graduate bilang isang doktor. Grabe, imagine Correct. niyo, nag-med school. To think sobrang yaman na nila, kaya nila bilhin lahat ng doktor sa buong mundo. Yet, team diploma. So, congratulations po, Sir Bill Gates, kasi team diploma na yung anak nyo. So, Actually, pa yan eh. May undergrad yan kasi doctor yun. meron talaga mga tao na passion yung pag-aaral. Hindi dahil kailangan mo, pero dahil yun yung pangarap mo. So, sana naman na-inspire kayo today at wag nyo na gamitin yung statement na si Bill Gates nga walang diploma eh. Ayun na. Kasi nga, yung anak niya, may diploma din. Now, let's explain this in a psychological manner. Okay? Basics. Lagi ko namang binabanggit tong Maslow hierarchy of needs eh. Yung mga team diskarte kasi, ito lang yung aim nila sa buhay. Akala nila kapag nakuha nila yung material wealth, makukuha nila agad yung nasa tuktok, yung self-actualization na tinatawag. Marami dyan hustle hard, grind hard. Kaso ganito karamihan sa nakikita nyo sa internet na yumayaman, usually nakakatisod yan ng isang negosyo or isang racket na mabilis kang bumulusok. Pero hindi sila katulad nung kay Bill Gates na parang na habang buhay na nandito yung Microsoft, di ba? So hindi yan yung mga kumpanya ng mga tao na yumayaman agad-agad. Yung mga kunyari, perfect example dito yan si Franklin Miano. Ilan dun sa kumpanya yung comparable sa Microsoft? Halos wala. Actually wala talaga. Walang comparable kay Bill Gates. So, yung MSB niya? Asa na yun? Kamusta na yun? Di ba daming issue doon? From refund to mga gustong magreklamo. Di ba? So, alam niyo yun, kung totoo talaga yung sinasabi ng mga ayaw sa eskwela at gumawa ng sarili nilang mga courses, bakit kaya yung anak ni Bill Gates na binalik niya sa traditional system ng schooling? Ibig sabihin, it's more than just money yung nakukuha mo sa school.
yung knowledge, yung prestige of graduating, yung pinaghirapan mo talaga, these are things that money can buy. Kaya ako, nadidisappoint ako dun sa mga tao na kapag gumraduate sila, ang una nilang hihingin sa magulang nila is ano yung reward ko. Graduation is the reward of education. Yung diploma is katibayan mo yon, certificate na your hard work has been paid off by your own doing. Gets nyo? Doon nyo sana ilagay yung yung kagandahan ng graduation. Ako totoo lang, masasabi ko na I wish I've practiced my kung ano yung inaral ko. Dapat sana hindi ito yung rutang siguro it's one of my regret, but then again, since yung learning na yon is nasa akin pa rin, miski sa paggawa ng content na i-apply ko pa rin yon. I did not stop my college and ayoko lang magyabang talaga about dyan sa 6 digits na yan. Pero masasabi ko na okay ang buhay ko dahil masaya ako ngayon. Yun lang naman yung sa akin for today mga kamatis, mga kaibigan. So Richard Teteus, maraming salamat. Jege mga lord.